So, yun. Yan. Bago naman ako mapunta dito, syempre, doon ako sa isang company. Ah, kumbaga, totoo yun sinabi ni Sir JC na lumaki ako sobrang mahiyain. Dati po akong empleyado. Napunta po ako sa Maynila para magtrabaho and pinakauna kong trabaho ay sa Laguna. Kung may nakapagtrabaho dyan sa mga factory sa Laguna. Nung pinapakilala sa akin yung ganitong opportunity. Ako naman, parang sabi ko, hindi ko na kailangan yan. Siyempre, wala naman akong nakita talaga na may ganito palang klaseng opportunity. Kasi ako talaga masyado akong focus. Kung ano lang yung ginagawa ko, doon na lang talaga ako. Kung gagalingan ko yan, panahon na yun nagtatrabaho ako. And parang ang mindset ko lang talaga noon, magtrabaho sa sweldo, no? Tapos pagka uh, nagsesweldo, masaya, pero the reality, nung sabi sa akin ng speaker, parang hindi naman ako yung sinasabihan niya, pero at the end kasi ng presentation, parang doon ako tinamaan. Kasi ako talaga, hindi ako open sa opportunity na ganito. Kasi ang akala ko, hindi totoo, wala namang ano dyan, kasi wala naman ako dating nakikita. And ang mundo na ginagalawan ko lang talaga is yung mundo ng pagtatrabaho. Dahil nga ako ay isang employee sa isang factory, no? So, bago matapos yung presentation, kung bakit ako naging interested, sinabi lang, isa lang ang totoo na tinamaan talaga ako at sabi ng speaker. Sabi niya sa akin sabi ng speaker na parang feeling ko ako yung sinasabihan, though marami kami doon, hindi lang ako. Sabi ng speaker, kung hindi mo to papakinggan or hindi mo to susubukan, possible na yung kung ano yung buhay mo ngayon, yun din yung magiging buhay mo 5 years from now kasi wala kang ibang gagawin. Kasi yung buhay mo ngayon ay yun lang naman yung resulta ng ginawa mo 5 years ago. Napag-isip-isip ko, sabi ko, ano nga ba yung buhay ko ngayon? Ang reality, matagal na ako nagtatrabaho ng panahon na yun. So siguro, 5 years na rin magsi 6 years akong nagtatrabaho as employee. Ang nangyari lang, sahod, uh, kumbaga, bago pala sumahod, di ba? Bago sumahod, uh, bago sumahod, na uubos na kaagad yung kinikita, tapos yung sinasahod, nakaalat na talaga. Meron ng paglalaanan. Paulit-ulit na lang yung cycle. So sabi ko, tama nga naman, no? Kasi yung last 5 years ago, ito yung ginagawa ko. Kung wala akong sabi kong gagawin, yun pa rin yung magiging buhay ko kasi wala akong ibang walang ibang pwedeng mangyari din kasi iniisip ko sa trabaho. Yung mga ahead nga sa akin Sabi ko, yung mga ahead nga sa akin na nagtatrabaho doon, 10 years pataas, 10 years to 30 years, yung mga manager namin, kuminsan, sa amin pa nagbebenta ng meal cheat. Alam mo yung meal cheat? Yung binibigay ng company sa kanila as parang allowance, tapos pangkain nila. So sa amin binibenta, kami lang yung bago. Sabi ko, kung wala akong ibang gagawin, sila din yung future ko, di ba? Kung ano yung kalagayan nila, sila din yung future ko. Sabi ko, oo nga naman, di ba? Bakit hindi ko subukan? So yun lang yung nag-open sa akin ng opportunity, ng isip ko na bakit nga ba hindi ko siya pakinggan? Kasi nga, kung hindi ko siya papakinggan, wala naman akong ibang nakikitang na pwedeng magbago sabi ko, hindi ko aantayin ko pa ba na umabot ako sa retirement bago ko ma-realize na dapat pala may sinubukan akong opportunity. Yun yung nakapagpa-open sa akin ng idea na bakit nga ba hindi ko to subukan. And if fast forward natin, panahon po na yon sobra akong mahiyain. Na syempre lumaki ako sa probinsya, ano ba yung upbringing sa atin kapag sa probinsya? Pagka may tao yan, 'di ba? Bawal kang maging malikot, dapat behave ka lang palagi. Yung lugar pa namin, sobrang liblib pa. Kaya halos wala kaming makitang sasakyan. Nakakakita lang ako ng sasakyan kapag papasok kami. Pero bago kami makapunta sa school, ilang minuto ay ilang mag-iisang oras bago kami makababa. So ganun kalayo at ganun kaliblib yung lugar namin. So imaginein mo yun na doon ka nakatira tapos wala ka masyadong nakikitang dahil yung lugar nyo is liblib, magiging mahihain ka talaga. Pero ito yung nakapagbabago sa akin, yung ganitong ipapakita ko rin sa inyo, ganitong opportunity. So ang naging strength ko talaga is yung sa online marketing. Kaya nung nakita ko itong UA with the help of AI,
sabi ko, sobrang laki ng potential nito. Kung ako nga naging mahiyain eh, 'di ba? Na nakaalis ako doon sa rat race, parang tinatawag ko kasi siyang rat race kasi paulit-ulit lang eh, 'di ba? Kung ano yung dati kong trabaho, so sabi ko paulit-ulit lang. Tama yung sabi ng speaker. Sabi ko, rat race nga ito. Kung hindi ko babaguhin at wala akong susubukan, dito lang ako hanggang sa mag-retire. So, yun na yung papakita ko sa inyo, yung tungkol naman sa AI, which is, for me, this is, kumbaga, kakaiba siya. Kasi we are using technology to make money. So, kaya nga yung title ng ating pag-uusapan ngayon is the future of of income that starts with AI skills. Gaano nga ba kahalaga yung kumbaga yung AI skills. So before that, so dito kailangan niyo tapusin po yung Zoom para naman syempre matutunan niyo yung magkaroon tayo ng idea and we can learn AI skills so that we can understand how it can help our business or sa ating trabaho. Kasi for sure naman karamihan naman dito sa atin is may idea na tungkol sa AI, di ba? And mamaya may introduce ako sa inyo yung about sa Yuhei AI Academy and so that we can also earn commissions. And at the end, syempre, magbibigay tayo ng bonus about AI tutorial no, na magagamit natin in our work or business. So, paliwanag ko muna or pag-usapan muna natin, gaano nga ba kahalaga yung AI? Syempre, hindi naman tayo dito parang magkakaunawaan kung hindi muna natin nauunawaan, bakit nga ba natin kailangan ng AI? Let's say, kung ikaw naman ay nagtatrabaho, bakit mo kailangang aralin yung AI? Eh, okay naman yung trabaho mo. Simple lang ho, kung bakit natin kailangang aralin yan kahit tayo ay nagtatrabaho. Kasi, kung mapapansin natin, yung AI, halos, ano lang siya, di ba? Hindi pa siya ganun katagal na parang na-open tayo. Ako nga, halos last year lang eh. Last year of, siguro, mag-isang taon na ngayon, na na-open ako at nagustuhan ko dahil na-introduce yung ChatGPT, nakita ko ay sobrang ganda nito, 'di ba? Kung mapapansin natin, halos isang taon lang. Pero pwede kayong mag-research kayo mismo. Tingnan niyo mismo sa TikTok, sa Facebook, may nakikita na tayo na maraming napapalitan, yung mga repetitive tasks especially, napapalitan ng AI. 'Di ba? Nagkakaroon ng layoff. Ito, bago, kakagawa ko lang na content sa Meta, yung Facebook, may-ari ng Facebook, magkakaroon sila ng layoff ng parang 10% ng global workforce nila na kung ito total yun sa tao, almost 8,000 ang bagong mawawala ng trabaho. And before that, merong isang company sa US na 30,000 ang nilayoff nilang trabaho. Bakit nga ba posible talagang maraming trabaho ang maapektuhan ng AI? Simple lang ho. Kasi karamihan sa trabaho po natin, karamihan sa existing na job ngayon ay paulit-ulit. Okay, number one. And yung AI, kumbaga marami ng AI na di-discover na kayang gawin yung paulit-ulit na gawain or trabaho. So, ibig sabihin, kung merong 5 employee na paulit-ulit yung kanilang trabaho, pero meron ng isang AI na kayang gawin yung isang trabaho na yon. 'Di ba? So ngayon, kahit ikaw naman yung business owner, magde-decide ka, ano bang gagawin mo kung kaya na siya ng AI? Siyempre, magde-decide ka na ibibigay siya sa AI, lalong-lalo na kung gusto mong magbaba ng operational expenses. 'Di ba? So, ano ngayon yun sa atin? Kasi kung tayo ay at least mag, mag-aaral ng AI, posible na kung tayo ay makasama dito sa 300 million plus that will be impacted by AI globally, at least makasama tayo dito sa 85 million naman na new roles that will be created in the next 5 years. So, ibig sabihin po, itong data po na ito, hindi lang po ito gawa-gawa lang. As of now nga, nangyayari na to eh. 'Di ba? Yung mga call center agents, magtingin po kayo sa Facebook, sa TikTok, maraming call centers ang nag-a-adapt na po sa AI. So ito, 300 million plus ang ma-i-impact globally by an AI. But, okay, don't worry, dahil meron namang 85 million ang makikreate na new roles. Pero kung titingnan natin, yung ang difference nila, 'di ba? Halos ano lang, 30, wala pa nga sa 30%, no? Or yes, pwedeng 30% yung difference nila, parang yung makikreate. Sobrang ang daming maapektuhan. Kasi kung hindi ka na kailangan sa role mo, mapapalitan ka na ng AI,
Siyempre yung AI kakailanganin pa rin niya na magma-manage sa kanya. Yun naman yung mga AI-related jobs, AI-related roles. Sa isang ano nga sa isang university sa USA, yung pinakadating in demand na course which is yung computer science ata yun. Basta yung related sa pagko-code, paggagawa ng apps, ganun. Sila na ngayon yung isa sa pinaka konti yung enrollees. So maraming mga kumbaga anong tawag natin doon, yung mga gumagawa ng apps, yung mga nagko-code, maraming mga gano'n na aapektuhan na rin ng AI. So, kung titingnan natin siya, dapat natin siya karalin kung tayo ay nagtatrabaho. Kahit okay yung trabaho natin ngayon. Malay mo, hindi pa tayo napapalitan ngayon kasi yung company hindi pa nakikita na pwede palang ipagawa sa AI. What if, di ba? What if makita nila na, uy, itong trabaho niya pala paulit-ulit. Ba't di na lang natin pagawa yan sa AI, di ba? Yung 10 employee na yan, kaya na naman paggawa ng isa-isang AI lang. Hindi natutulog ang AI. Remember, hindi natutulog yan, hindi nagkakasakit yan, hindi nalilate. Ano pa, hindi nagre-reklamo. Halos yung nabanggit ko na yun, present yun sa human employee. Pero hindi ko naman sinasabi na mas better na yung AI. Kumbaga, may advantage and disadvantage ang bawat isa. Pero yung nabanggit kong halos na yon, di ba? Advantage ng AI yun at disadvantage dahil present siya sa tao or as an employee na person, no? And kung titingnan natin yung statistics na 15.7 trillion ang AI's projected contribution to the global economy. So hindi lang ito dito sa Pilipinas. So ibig sabihin, may nakikreate pa rin palang opportunity kahit maraming trabaho ang pwedeng mawala. So at least kumurot tayo dyan. No? Kasi dito sa stage na to na halos nga tayo bago lang sa AI, nandito pa tayo sa gold mine na tinatawag. Mamaya papakita ko kung bakit at mas maunawaan nyo yung tinatawag nating gold mine. Because ganito lang siya. Kumbaga, kung bakit natin siya kailangang aralin. Okay? We learn the skills, we apply it to our digital business or sa trabaho, and we can build online income. And syempre, sa mga nagnenegosyo naman po, kung mayroon dito mga nagnenegosyo, bakit naman natin siya kailangang aralin? Yung AI, it's because kung ikaw ay nagnenegosyo at hindi mo pa ngayon nagagamit yung AI or hindi mo pa ginagamit, it's okay. But the problem is, kapag hindi man lang tayo nag-i-initiate na aralin kung ano yung AI at yung competitor natin, nag-aaral sila kung paano nila i-apply yung AI. Yun ngayon, yung problema. 'Di ba? Kasi kapag sila nakuha nila yung tamang timpla, paano nila gagamitin yung AI at na-i-apply mismo sa kanilang negosyo, anong mangyayari sa kanilang company? Posible na sobrang mag-grow yung kanilang business or yung kanilang expansion to the point na kung kakompetensya natin sila, the same ang market na nag-share kayo. 'Di ba? Yung kakompetensya mo mismo, ibig sabihin, kung yung the same na product or service kayong ino-offer, pwedeng yung company na yon sobrang lumaki naman na halos monopoly na sa sobrang laki nila, sa sobrang sikat na nila because they use AI, na to the point na yung market natin kinakain na rin. Ano ba yung isa sa pumapatay sa mga negosyo? Yung kompetensya, 'di ba? Yung market mo kinakain. Isang example, classic example. Kung ikaw ay may tindahan, napakaganda ng tindahan mo. 'Di ba? Nakita na yung ng kapitbahay mo. Ay okay pala dito. Okay yung tindahan ng kapitbahay ko . Ang gagawin niyan, pwede siyang magtayo. Nagtayo siya ng tindahan sa harapan mo. Siyempre, pag iyan magtatayo, maganda yung tindahan mo, hindi yan magtatayo ng basta-basta lang din. Ang gagawin niya, kung gaano karami yung tinda mo, dadagdagan pa yan ng konti. Mas gagalingan niya pa. Magdadagdag pa yan ng service. Para, siyempre, hindi ang goal niya is kompetensyahin ka, but ang isa sa nakita niyang reason dyan, maganda yung negosyo. Pero ngayon, yung market nyo, di ba, the same lang. So, ibig sabihin, kung dating malakas, kung may 100 market ka or customers ka, pwedeng yung 50 dyan, mapunta na sa kabila. Di ba? Lalo kung mas maganda pa yung service niya. Yun yung isa sa classic example kung
Bakit kailangan tayong mag-adapt sa AI? It's because mapapag-iwanan kung ano yung ano natin, kung ano yung ginagawa natin, kung hindi na siya effective, irrelevant na siya, samantalang yung iba nag-a-adapt, mapapag-iwanan talaga tayo para tayong nakikipag-race na ang gamit nila Ferrari sa atin, 'di ba? Ano lang, yung as usual pa rin na sobrang bagal ng vehicle. So sabi nga dito ni Sam Altman, CEO ng OpenAI, AI won't replace humans, but humans who use AI will replace those who don't, ba? Kaparehas lang ito ng gustong sabihin nito ni Jensen Huang. You're not going to lose your job to AI, but you're going to lose your job to someone else who uses AI. And pwede natin tong i-justify. Bakit nga ba naman yung company, kung hindi ka maka-adapt, hindi ka nag-aaral about AI, kung meron namang competitive na mas marunong, mas productive, because that someone is using AI, pwede naman nila talagang i-hire yan. Di ba? So, ganun lang talaga yung natin, yung bakit natin, whether ikaw ay nagnenegosyo or nagtatrabaho, bakit natin kailangang aralin yung AI? So, here, learning AI can help solve lack of digital skills. Diba? Present na yung AI ngayon, pero marami pa rin yung hindi alam kung paano gamitin yung AI. And huwag kayong mag-alala dahil yun nga isa sa program natin dito sa UA that we will help you, provide you kumbaga makapag-provide tayo para ma-solve natin at matulungan natin yung lack of digital skills. Kasi pagka natuto ka ng digital skills, marami kang benefit, especially pagdating dito sa AI. And of course, syempre, ito, anong nangyayari ngayon? Syempre, ito matagal naman na itong trabaho, but learning AI can help lessen itong unemployment, di ba? Yung nag-i-struggle. Kasi ang daming ways and opportunity na ma-open once you are well-known or ginagamit mo or natututo ka sa AI. Ang isa sa ibibigay kong example dyan, kahit wala kang trabaho pero natuto kang ng content creation, pwede kang ma-monetize. Pag dumami yung followers mo, anong mangyayari? Pwedeng may magpa-promote sa'yo, pwedeng may kumuha sa yung company, pwedeng may magpa-advertise sa'yo. Diba? Pwedeng i-promote mo yung negosyo mo kahit wala kang trabaho. Diba? Kung mahihain ka, kaya nga pag natutunan mo yung AI, pwede mo siyang magamit. Di ba? And of course, syempre, kung isa sa natin dito, sa project natin dito sa UHEY, yung mga gustong matuto at syempre yung mga gustong kumita at the same time, pinagsama natin yan. And, kasi ito naman, lahat naman dito tayo makaka-relate, di ba? Kasi sa nangyayari ngayon, anong nangyayari ngayon, di ba? Nung nakaraan, parang nagkasundo na yung Iran tsaka US na papadaanin na yung mga barko. Pero anong nangyayari naman ngayon? 'Di ba? Hindi na naman daw papadaanin. Ano ba yung currently na nangyayari sa gasolina natin, sa gas? 'Di ba? Magkano na ngayon yung diesel? 130 from 150. Since hindi nagkasundo, pwede ba siyang bumalik? Pwede siyang bumaba, pero yung comeback niya sa pagtaas kung hindi maaayos yan. Kumbaga sa panahon ngayon na may nangyayaring mga kaguluhan, wala pang kasiguraduhan, 'di ba? Kung ano ang mangyayari. But meron ng mga sigurado. Ito, 'di ba? Itong sa right side. So, yung gas prices will surely tataas yan kapag hindi naayos. 'Di ba? Yung electricity, sunuran yan. Ano pang mangyayari? Yung mga bilihin, yung pamasahe. Pero ito yung may isang hindi susunod. Matagal mangyari bago sumunod yung pagtaas. Ano ba yan? Yung salary. So, anong gagawin natin ngayon, 'di ba? With this crisis na i-experience natin, and kahit naman walang gulo, 'di ba? Kung na-experience na natin ng matagal 'yan, 'di ba? Posibleng hindi kasi natin ginagawa ng paraan. So ito yung opportunity na ipapakita ko sa inyo, pwedeng makatulong despite of this nangyayari na uncertain pa kung kailan pa kumbaga masosolve at magiging babalik sa normal. So, anong gagawin natin, di ba? With this na na-experience natin, ang isa talaga sa pwede nating dapat gawin natin, ito yung pinaka-the best, di ba, na pwedeng anuhin natin, i-adapt talaga. Invest in improving your skills. Adapt to change and focus on growing your personal economy. Itang isang example, nung nagkaroon ng pandemic, di ba? Anong nangyari? Yung mga nag-adapt,
because there's a change. Biglang nag-lockdown. Yung mga negosyo na nag-adapt sa online, ibig sabihin nag-adapt sila or alam nila na ito yung nangyayari pero nag-adapt sila. Karamihan sa kanila, kung magkano yung sales nila before pandemic, na doble, na triple, lalong-lalo na yung nag-adapt sa online, 'di ba? Pero yung mga hindi talaga nakapag-adapt at hindi pwedeng dalhin sa online, yun yung karamihan nagsara at nawala until now hindi nakabalik. So yun yung isa sa example. Kasi syempre yung mga pangyayari na yan beyond our control, lalong-lalo na yung government lang and yung lalo na kung ibang bansa pa yung dahilan, wala talaga tayong control. Pero kapag tayo ay nagkakaroon ng skills na pwede natin pagkakitaan at magamit, ma-improve kung ano yung meron tayo, yun yung meron tayong control. 'Di ba? So ano yung isa sa example diyan? Etong skills, ang isang best skill na kailangan nating aralin, yung skills about AI. Kasi mamaya papakita ko kung ano yung mga benefit niya kapag ka natutunan natin yan. Grow your personal economy. At that point, tayo mismo, kumbaga, hindi na tayo aasa sa government kapag bukod sa pinagkakakitaan natin, nadagdagan pa tayo ng income or nag-grow pa yung ating business, so nakabawas na tayo doon sa mga tao na nangangailangan talaga ng tulong from the government. Diba? Yun lang talaga eh. Kasi kahit may mga tumaas man siguro, kahit mag 200 ang litro ng gas, di ba? May mga taong maraming maapektuhan, pero may taong hindi siya iindahin kasi sobrang ganda ng kanilang personal economy, di ba? Because here in the market participants, di ba? There are three kumbaga we can call this as the value chain participants. Kumbaga ibig sabihin, ang tatlong ito ay hindi pwedeng wala or ang isa dito ay missing. Dapat talaga ito present in a market participant sa isang business ecosystem. So ngayon pag-usapan natin, sa isang negosyo dapat merong producer, merong promoter, consumer. Magbigay tayo ng example. Sa producer, sila yung nagpo-produce. Let's say na lang, sabon. Yung manufacturer, sila yung producer. Sino yung promoter? Yung promoter, let's say, yung content creator, yung marketing department ng company mismo, 'di ba, na nagbebenta, tapos yung consumer, sila yung end user. Or tayo, let's say, bumili tayo ng sabon, nag-consume tayo yung consumer. Pero sa tatlo na to, meron ditong dalawang kumikita. Ang dalawang kumikita dito at nagbe-benefit in the market participants or business ecosystem is dalawa, which is yung producer and at the same time promoter. So ngayon, kung tayo mismo ay hindi naman nagpo-promote at hindi rin natin kaya maging producer, customer lang tayo. Kung dadalhin natin ito in this AI era, no? Na available na yung AI, ibig sabihin na produce na. May producer na ng technology. The product is the technology. It has been produced by these founders. So, sila na yon, sila na yung producer. So ngayon, kung tayo ay gagawa lang at kukonsume lang ng technology, let's say, nakita natin yung video, kung paano nila yung ginagawa, tiningnan lang natin, tas naaliw lang tayo, pero wala tayong ginagawa, consumer lang tayo. Ano yung way para mapakinabangan natin currently yung technology na ito na AI? Maging promoter tayo. Tong yellow. Maging promoter tayo, hindi lang dapat tayo consumer. Consumer na tayo at this point, no? Pero kung gusto mong kumita, papakinabangan mo yung technology na to, become a promoter. Kasi sa producer, sila na yun eh. Kasi para makaproduce ka ng AI, maging founder ka ng AI, billion yung ginagastos niyan. Sino ba yung mga founders niyan? Google, billion na yan. Yung OpenAI, billion na yan. Yung ByteDance, may-ari ng TikTok, may-ari ng CapCut, billion na yan. Bam? Yung Amazon, meron pa yung Alibaba, billion na yan. Si Elon Musk, si Facebook, mga billionaires yan. Sa producer, wala na tayong doon. Di ba? Di na natin problemahin yun. Dito lang tayo, maging promoter tayo. Sa papaanong paraan? Paano ba natin tayo maging promoter noon? Maraming paraan po. At ito yung isa sa ipapakita ko kung ano yung promoter na pwede tayo. No? Welcome to Yuhey. Ito kasi ang isa sa goal ng Yuhey is to give
information or awareness na available na yung technology at pwede nang pakinabangan. Okay? So, pangalan po ng ating company is United Hybrid Entrepreneurs International. So, ano ba yung UHE na yan? So, this company is Filipino-owned okay? Filipino-owned but registered both in USA and here in the Philippines. So, ang ganda dito, no? Kasi yung owner natin, nandito lang sa Pilipinas. So, pwede mong ma-meet, pwede mong makilala, pwede mong makausap, pwede mong mahag. Baka hindi lang siguro pwedeng i-kiss, no? Pwede nakikita mo, pwede mong makausap. Yun yung kagandahan dito, no? Filipino-owned siya. And eto pa, global system. Platform built from ground up for the global market. Kaya kung makikita nyo mamaya, ang pwede nyo kitain talaga dito is naka-US dollar. Kasi nga, this is built for global market. And pangalawa, we are partnered, this company is partnered with the Dragon Pay, in which yung Dragon Pay, hindi po siya basta-basta nakikipag-partner sa hindi naman maliit na company, no? Kasi malaking company po 'yan at hindi siya basta-basta. So yan po yung payment gateway na ka-partner natin. Kaya nagkaroon na din tayo ng lahat ng affiliation sa lahat ng bangko. Almost lahat ng bangko sa SM Robinsons, sa mga convenience stores nga meron sa mga gasoline stations nga meron sa mga e-wallets. Kasi ka-partner natin is the Dragon Pay. And ito pa, this company is medically backed, AI backed, powered by the same company behind the medical AI used in Western countries. Hindi basta-basta yung gumawa po ng system natin dito. No? Talagang proven with the medical na ginagamit din sa Western countries. Currently ginagamit po siya. And ito, pangalawa, this system is also built by the same company who built the famous international remittance back-end system. Kaya hindi talaga basta-basta yung ating company. And syempre, dito sa UHE, kapag ka-part na po kayo dito, marami tayo dito mga trainings. So isa ito sa trainings na makikita natin dito. So pag login natin dyan, nandyan yung mga trainings natin, and then nandyan makikita yung income. Yan, yung sample lang yan. And syempre, would like to introduce you kung sino yung owner and CEO and president ng UHE. So, siya po yung nakausap ko, nasabi ko napakaganda ng vision niya and napakaganda ng product niya kasi mismo ako, sobrang nagbe-benefit po yon. Bago ko pamalaman po yung product ng UHE. Ako talaga yun na yung ginagawa ko. So, syempre, si Sir Ryan Pineda, siya po yung CEO and President ng UHE. Siya po ang currently chairman ng OSAP, Online Sellers Association of the Philippines, and of course, the Vice President for Business Development for Blessed Movement. So, connected po yun sa Malacanang. Okay? And of course, ito yung launching po ng ating company. So, kaya kung makikita nyo po dyan, kasabay po natin dyan yung awarding. So, kaya may mga nakita tayo ditong artista, mga vloggers. Yan po si Sir President Ryan. Yan. And syempre, nandyan tayo. Yan. Marami po. Nung nag-launch po tayo sa Dusit Hotel. So, parang ganito lang. Parang mas maunawaan po natin kung ano yung UHE. So, eto, nasa gitna yung UHE, no? Maraming learning kang matututunan. Pinakauna po dyan yung AI learning. So, ito po yung iba dito is currently ginagawa pero focus muna tayo ngayon sa AI learning. So, sino ba yung pwede dito sa UHE? Number one, if you are a learner and growth seeker. So, business owners, aspiring content creators, workers, kahit sino pwede dito. Kung learner ka, okay lang. Kung learner lang. Pero kung gusto mo pa ng passive income, eto na yon. Kasi nga, yung sinasabi ko kanina na at this point, at this stage, we are into a gold mine stage where there's a lot of opportunities. When or if we will become a promoter. Diba? Kasi ito, para mas madagdagan ko yung idea na ano ba yung sinasabing promoter na yan? Diba sabi ko kanina, okay na yung na-produce na yung technology, diba? Yung AI, nandyan na eh. Tapos yung mga user, ready na rin. Tayo yun, yung user. So, nakikita nyo yung gap between this technology that's already been available and these users
or the customers that's also available. Kasama na tayo dyan. So nakikita nyo yung gap na yon, marami pang hindi alam. Ibig sabihin, marami pa yung hindi na i-bridge sa technology and these users. So tayo yon yung isa sa goal ng UHEY. Tayo yung maging promoter. Kaya po tayo dito nagkakaroon din ng passive income. Because we are hitting the gold mine spot. So parang gano'n siya. So ang parang ganito lang para maunawaan natin, paano naman tayo diyan kikita? So you just have to share your journey, share your unique. Meron kasi ditong parang referral link na pwede nating i-share sa social media or sa ating kung sino yung gustong pumasok sa UHEY. And then once successful sila ay napasok sa ating academy at gusto din kasi nilang matuto, we will earn referral rewards and commissions. Marami po 'yon, mamaya makikita nyo. So we can also build the passive income over time. So ito na po 'yon, kung may trabaho ka ngayon, kung may negosyo ka, gusto mo pang madagdagan yung kinikita, ito na 'yon. Kasi hindi to kailangan ng malaking oras na ibuhos mo dito agad-agad. So, yan. Siyempre, at the end is makakatulong pa tayo para pag tayo ay naging bridge with this technology and the users, many users na uninformed or uneducated yet with this technology, tayo yon ang makikita katulong nila. So eto na yon, yung isa sa magkano ba yung pwede natin kitain dito. Okay, let's say part ka na ng university, may account ka na, natututo ka na, nandoon ka na sa loob. So pag may nagtanong sa'yo, let's say gusto rin nilang matutong mag-content kasi ikaw nagko-content ka ng AI. And by the way, the reason kung bakit ako kaagad nagkaroon ng million follower sa Facebook and sa TikTok, it's because of the AI na mga ginawa ko pong AI content. So, ibig sabihin, kung ikaw ay gustong mag-content, makita sa social media, promote mo yung negosyo mo, gamitan natin ng ng AI. Gaganda po yung yung pwedeng maging engagement, dumami yung follower mo. Siyempre, sunod na lang yan. Kumbaga, bonus na lang yung monetization. Alam ko, marami dito ang gustong ma-monetize sila. Kasi kala nila sobrang laki ng monetization. Well, noon po yon. Pero maraming benefit siya kapag dumami yung follower mo. So 17.5, nasa 1,000 pesos siya. Depende sa conversion ng pesos to dollar. Ang ibibigay sa atin ng company. Pero kapag learner access, ang kinuha po ng pumasok sa ating university through you, nasa 4,000 pesos po yung nun. The referral bonus na ibibigay sa atin ng company. Ito pa, yung pangalawa naman po ito, yung growth structure bonus. Dito kasi merong levels. Okay? Ang additional kita mo, 5% from your first level. And down to the 1% sa fifth level. Para maunawaan natin yung levels na yan. Ano ba yan? Ito lang, napakasimple lang ho. Ito yon, ikaw. Okay? Para ma-demo natin yung levels. Ano yung levels? Ikaw yung green. Ito yung tatlong kaibigan mo na gusto ring matuto, let's say, ng AI. Para sila ay matutong mag-content. Pinasok mo ngayon sila sa university natin, sa UHEY Digital University. So ito silang tatlo, yung yellow. Sila ngayon yung first level mo. Ito na ngayon, sila naman may kaibigan din at gustong matuto din ng content. Siyempre may magtatanong din sa kanila. Siyempre gagawin nila, ipapasok na lang din nila sa UHEY para din na sila mapagod. Etong blue. Sila ngayon, yung blue, yung second level mo. Okay? Ikaw yung green So first level mo sa yellow, second level mo sa blue. Imaginein mo na lang hanggang fifth level. Dumadami po yan kasi each one is allowed up to 3 leg. Kung makikita nyo. Okay? In total, para mabuo yung from first level up to fifth level, meron pong 363 slots po dyan. Okay? Para mabigyan ko kayo ng magkano ba yung pwede natin kitain dyan? Magkano ba ibibigay sa akin ng UHEY kapag nagawa ko yan? Okay, magbibigay tayo ng example. Pag nabuo mo po yung levels mo na yan, in which very possible because of the power of social media, 363 slots. Magkano ba yung pwede natin kitain? Example na lang, magbigay tayo ng data. Let's say na lang, merong bawat isa sa kanila ay nagkakaroon ng resubscribe per month. With that number of people, pwede tayong kumita additional na $414 bonus. Nasa 20,000 pesos siya or 22.
Pero bonus lang po yan. Kung maliit pa siya, no, parang pangkapi-kapi pa lang siya. Ito yung sunod, yung mas malaki. Okay? Pero dito, linawin ko lang yung resubscribe kasi baka isipin nyo pag di kayo nag-resubscribe ay mawawala na yung account nyo. Hindi po. Ibig sabihin ng resubscribe, para ma-open mo yung mga bagong training. Pero kung hindi ka na maglalabas ulit, no, di ka diyan magbibigay ulit ng pera kung ano man. Ang resubscribe para ma-unlock lang yung trainings. So, yan. Ito po yung mas malaki talaga. Yung dito sa expansion partner bonus. So, ano ba tong expansion na to? The same as levels. From first level up to fifth level ulit. Ilang tao yon? 363. Kung tatlo lang yung first level mo. It could be more. It could be multiplied by 3 or 4 times or depende kung gaano ka kasipag. Pero stick muna tayo sa tatlo lang. With these levels up to fifth level, ito yung additional income po natin. Percentage po ng total income nila. Let's say sa first level mo, as a Crown Diamond. Okay, itong pinakababa po na Crown Diamond. Ito na lang gawin nating example for us to compute maximum, potential maximum, no? Crown Diamond. Kasi madali lang tumahit lalo kung gagamitan natin ng social media. Kasi we are digital nga So, ibig sabihin, madali siyang mag-grow. So, let's say you are a Crown Diamond. First level, 15%. Second, 5%. 5% sa third. So, yan. 2 sa fifth level. So, imagine, you have 364 total. And, magkano ba yung pwede nating kitain dyan? Kapag nabuo po natin yung slots, at ang bawat isa na lang po ay kumikita ng, let's say, 50,000 pesos every month. Natulungan natin silang kumita ng 50,000 pesos per month. Sa 363 slots, magkano yung ang kita po natin dyan na ibibigay sa atin ng UHE? Magkano? Ito po, nasa 9,540. Kung sa pesos po yan, 500,000 po yan. Okay. So let's say na lang, maliit yan. Ba? Kung naliliitan ka pa sa, let's say, 500,000 per month, gusto ko, times 3, times 2, anong gagawin ko dyan? Hindi pala pwedeng, kumbaga tatlo lang pala sa first level. Pwede mong doblehin yung first level mo. Though limited ka sa tatlo, pero pwede mo siyang doblehin yung levels mo by doing the spillover naman. So mamaya makikita nyo yung spillover. So pag nadoble yung first level mo, edi possible kung doblehin mo rin itong 9,540, edi nasa 1 million na siya. And let's say doon tayo sa side na, hindi naman mangyari yan na mabuo ko yung 363. Sabihin natin kalahatiin na lang din natin. Hindi kalahatiin din natin yung income. Kung kumita ka na lang dito ng 100,000 per month, di ba? Hindi na masama yun. Di ba? Saan ka kaya nagkakape nun? Kung kumikita ka ng 100,000, tapos kung mayroon ka pang business na kumikita ka dyan, parang bonus mo to, di ba? Or kung nagtatrabaho ka, at ang laking tulong na po yan kung kumikita ka ng 100,000. And it's very possible po dahil we are promoting what? A product that people need or people looking for. Kasi nga, yung AI, alam nila yun Kumbaga, alam nila na unti-unti silang na-aware na kailangan nilang matutunan yung AI. So, yan, ang example po natin dyan. So, meron pa. Bukod po doon sa mga enrollees na let's say nagkakaroon tayo ng commissions, meron pa kasi may mga tools po tayo sa loob mismo ng let's say may account ka na. Pag pinuntahan mo yung AI Studio, currently ito po ay ginagawa pa rin yung AI Studio para preview lang ito. Pag nandito ka sa loob, may mga tools po dito na pwede mong gamitin pag-generate ng photo, ng video, nasa loob na po siya. So, ano ito para sa'yo? Let's say ikaw ay nabuo mo yung levels mo. Tapos, from first level mo up to fifth level mo, nagja-generate ng photo, ng video. Kumita ka na lang ng 10 pesos bawat isa. Additional income po yun sa'yo. What if hindi lang sila isang generation? Kumita ka sa bawat isa ng 50 pesos na lang, bawat isa kada araw. Pag minultiply mo yun, mas sa dami ng tao mo, di ba? Sabi nga ng check, di bali kang kumita. Di bali kita ng 1 peso sa 99 katao. Kaysa kita ng 100 sa isang tao. Ibig sabihin, kahit maliit yan, bawat tao, pag naipon yan, malaki po yan. So, ganun lang siya.
Yung tools natin dito, integrated natin yan sa Google tools, sa iba't ibang klaseng AI. So yan po, additional po yan na income. So ito yung sinasabi ko. Though meron lang tayong 3 leg for the first level, hindi tayo limited. Kasi, let's say ito, si blue, red, yellow. Meron kang kaibigan gusto pang matuto. Ang gagawin mo diyan, kung isa lang yung account mo, i-spill over mo siya ngayon. And actually, automatic spillover ang tawag dyan. Anong automatic spillover? Sa scenario na to, malinaw na itong si Violet na spillover kay Yellow. Ibig sabihin, si Yellow kasi naunang na-register. Daw magkaka-the same level sila. Naunang pumasok si Yellow. Ito si Green, may pang-apat na kaibigan, sa kanya na spillover. Yan yung tinatawag na automatic spillover. So ngayon, first level ulit ito ni Green, yung Violet na yan, or ni Purple. Okay? Ano ngayon ito kay Yellow? Si Yellow po, matutulungan si Yellow para ma-hit niya yung incentives. Tulad ng mamaya, ipapakita ko, car incentives po. Kahit pumunta lang siya dito as a learner. Ibig sabihin, matuto lang ang gusto niya dito. Ayaw niyang kumita. Pero dahil because of the system, nalagyan siya ng automatic spillover, pwede niyang ma-hit yung SUV or kung ano yung naabot ng requirement. Okay? So ito na ngayon, syempre maraming nagtatanong kung paano naman magsimula dyan, syempre, sa UHey Digital Academy. So meron tayo ditong dalawang klaseng access. Meron tayong starter access at meron din tayong learner's access. So ngayon, unahin natin yung learner's access. Ano ba yung learner's access na yan? So ito yung isa sa mga matutunan natin. Diyan, currently buo na po ito, pero anytime ay pwede po itong mapalitan at ma-improve. Yung mga more on content creation package. So ito po yan. Ma-access nyo dyan yung prompt engineering, yung paano nagko-command sa AI, yung AI content creator, yung paano yung nagsasalita na kinakapa yung sarili nila, na AI na yung nagko-content, and AI talking object, yung mga content na yan, yung before and after, yung paggawa ng music, yan, creation, jingle, na AI po yung gamit, and how to create viral story content. Let's say may nakita kang content sa Facebook, sa YouTube, na alam mong AI. Yan, tuturo po kung paano yun, kokopyahin or paano mo gagawin din yun, yung ganong content. Yan po yung learner's access. Meron din po tayong business package training. Nasa learner access pa rin po tayo. Okay? Ito number 1, yung creative ads content. Kung may negosyo ka, may product ka, gusto mong gawan siya ng video, dito po yan tuturo sa creative ads content making. And merong automation setup. Ito po yung sineset up natin. Paano ba masaset up yung Facebook page mo para chatbot na yung sasagot? Hindi na tao. Tapos, ito yung pangatlo, yung Facebook ads setup. So, combination talaga siya. Let's say may product ka, pero hindi mo alam kung paano i-Facebook ads. At ikaw din ay napapagod sumagot. So, ito na yung package na talaga siya. Okay? So, currently, ginagawa po natin ito. So, magkano naman ngayon? Diba? Yung package na to ng learner access kasi maganda siya at gusto nyong i-avail. So, ito po yung price niya. Nasa 23,952. So, kung kayo po ay nalalakihan dyan, wag ko kayong mag-alala. Ito po yung paliliitin po natin. Yan, 23 pa rin. Maliit nga lang yung digit. Ano to? Kumbaga, ito lang para matulungan ko kayong kung gaano yung value po ng pinakita natin dito. Kasi pagka kami po, let's say sa akin, dahil nga po nagko-content ako, maraming nagme-message, gustong magpaturo, ganyan, ng one-on-one, parang mentoring siya ng lahat ng gustong itanong nila about AI. Nagsisingil po ako ng 50,000 to 100,000 kada isang tao. Kung minsan isang topic lang ang tinatanong nila di ba? So dito po sa atin, marami na po itong topic na matututunan natin. And actually, marami pong mga nag-o-offer talaga na let's say, yung dati na na-attenda namin, ang binayad ko po doon nasa 30,000 pesos. Ang naituro lang din naman sa amin, basic lang din naman. 'Di ba? So dito po sa atin, ginawa na natin siyang marami tayong matututunan and at the same time, magagamit natin. 'Di ba? Kasi kung tatandaan po natin o titingnan natin, etong po yung company po natin, yung product po mismo ay magagamit natin to market the product itself. 'Di ba? Kasi yung product natin hindi siya tangible na
nasisira, hindi siya nabubulok, di na expire. Ito po yung kagandahan nito, yung product mismo natin, gamitin natin to market the product. 'Di ba? Sobrang magagamit natin. Paano ko nasabi yon? Kasi let's say, eto gusto mo i-promote itong UA sa social media. Hindi ka marunong mag-content. Natutunan mo siya dito since yun nga yung product natin. Ngayon, magagamit mo na siya ngayon to create an ads, a video sa social media mo para ma-promote mo ito ngayon. So napakaganda siya. So what if, 'di ba? May mga nagtatanong, paano naman kung wala akong 23? Meron naman good news syempre. Ito pala, kasama pala ito yung isang good news dito. Meron kang ultra access sa ating parang promo lang to. Actually within this month lang to. Kung kukuha ka ngayon within this month, access ka dito ng 1 month sa ultra. Ang plan kasi nito ni Google para unlimited access ka ng photo video. Unlimited po 'yun. Gagawa ka ng photo video kay Google tulad ng Veo 3. Ang access talaga nun kapag dadiretso ka kay Google, 13,000. Pero dito po makaka-access ka, kasama pa siya, free. Pero what if, eto nga, syempre hindi naman lahat merong 23. No? So, meron naman tayong starter access, which is 5,988 lang. So, naipakita ko kanina, kahit po yung 23,000 na yon, let's say, ibili po natin ng cellphone yan, na worth 23,000. Ano ba yung pwedeng bilhin niya? Huawei, no? Mga ganong amount yung Huawei. Let's say kahit ano na lang, 20,000 na lang, nilabas natin, binili natin ng Huawei, brand new. After po ng 5 months, magkano na lang kaya yun pag ibebenta natin? Yung Huawei na yun. Baka 10,000 na lang, no? After 1 year, baka 5,000 na lang. So, ibig sabihin, yung pera pala natin, nadidegrade or kumbaga, pag doon natin siya napunta, hindi siya nagtumaas yung value. Pero, gusto ko ipakita na kahit po yun yung kunin natin, marami na tayong matututunan na para tayong nagtanim ng buto. Kasi nga, di ba yung technology, hindi na siya mawawala, especially itong AI. Pagaling na siya ng pagaling. Hindi na siya mawawala. Bakit hindi siya mawawala? Ang founders ba naman dyan, naglalaban-laban, mga billionaires. Pwedeng may maluging isang company. Natuwa yung isang company dahil solo nila yung market. Ibig sabihin, hindi siya mawawala. Actually, pagalingan sila ng pabilisan sila kung sino yung pinakamagaling eh. Kasi nga, kung sino sa kanila yung pinakamagaling, nasa kanila yung market. Pag mayroon nasa iyo yung market, salo mo lahat ng market, nasa iyo lahat ng pera. In short, business pa rin yan, 'di ba? Ng mga billionaires. Ibig sabihin, hindi mawawala yung technology. Ano sa atin ngayon? Hindi tayo aantayin ng technology na matutunan natin yan. 'Di ba? Matutunan natin o hindi, may taong aalamin yan. Matutunan natin o hindi, gaganda at gaganda yan. Ano sa atin kung hindi natin matutunan? Wala. Ang pag-iwanan talaga tayo ng mga tao na gagamit, mga tao na mag-a-adapt. Di ba? Yung kahit yung 23,000 na lang po yung example natin, kahit po ilagay natin yun sa bangko, let's say meron kang 23,000, ilagay mo po yan sa bangko. Pwedeng magkaroon naman siya ng interest, di ba? Meron siya. Magkano ba yung interest per annum sa, let's say, sa isang bank? Magkaroon siya ng interest, pero ito yon. Liliit naman yung buying power ng pera mo. Pwedeng next year, pwedeng sabihin natin 25 o 23 pa rin siya, may konting interest, pero yung value niyan bumaba. Tulad nung, ito yung example, it's because of what? Yung inflation, no? Tulad ng itong isang example, kwento sa akin ng nanay ko magkano yung siguro ito kung may nakarelate dito, magkano yung pandesal na tinapay nung panahon nila. Parang nasa 25 lang yung 25 cents lang or 5 yung may butas. Yung may butas na 5 centimo. Pero ngayon, kaya pa kaya yung bumili ng the same lang yung amount pero hindi na kayang bumili ngayon ng pandesal. Ganun po yun kasi bumababa yung buying power. Kaya hindi siya talaga na ilagay lang natin sa bangko. Kung meron tayong nakikitang opportunity, ilagay natin doon. Lalo kung makikita natin na mapapakinabangan natin. And isa ito po yung UHA na pwede nating paglagakan yan. Kasi once natutunan natin yung AI, and hindi na rin pala mawawala yung AI, makaka-adapt na tayo.
magkaroon man ng bago, hindi ka na zero knowledge na parang every time nagkakaroon ng bago, parang takang-taka ka kung paano. Kasi hindi mo natutunan yung basic. Hindi ka na kumbaga sa hakbang, kung paakyat ka sa hagdan, hindi ka man lang nag-step 1, tapos nadagdagan na naman ng baitang. Kung natuto ka dito, 'di ba? Parang nasa step 3 ka na, nasa ladder 3 ka na. Pag nagkaroon man ng bago, hindi na sobrang taas 'yan sa iyo, 'di ba? Kasi nakahakbang ka na. Pwede ka nang sumabay. So ganun lang po 'yan ang ano natin. So soon magkakaroon pa tayo ng ibang klaseng package po. Mas mataas pa actually, parang mga all-in access na siya at mas marami pang feature siya. So ito po yung tinatawag nating passive income. 'Di ba yung kaninang na-discuss ko po dun sa levels natin. Kaya po nagkakaroon tayo ng passive income. It's because of the renewal of subscription after 300% of the total income. So example, para mas maunawaan po natin, kinuha mo po yung 5,988. Ang 300% niya, nasa 18,000. I-times 3 mo siya. Pag naka 18,000 na po yung income mo, magkakaroon ng automatic renewal. Yung 5,988 po doon, hindi mo yun mawi-withdraw. Automatic i-reserve po yun ng system para sa renewal. Para ma-unlock mo din yung training. Pero kung hindi ka naman kumita, let's say hindi ka kumita, hindi ka naman sisingilin at hindi mo na kailangang mag-resubscribe. Ibig sabihin, yung account mo present pa rin. So, pero ito na lang ang imagine niyo. Nakabuo ka na ng from first level up to fifth level. At ang bawat isa ay nagkakaroon ng resubscription after their 300% of the total income. Imaginein mo, additional po yun bukod sa mga bagong pumapasok po sa academy under your levels. Parang bagong resubscription po yan. Di ba? Ibig sabihin, aakyat ulit yan sa'yo. Kaya po nagkakaroon ng passive income. And bukod pa po dyan, yung mga paggamit natin ng tools or ng existing mo na levels. Yung paggamit nila ng tools, kumikita ka pa po doon. Diba? Kahit pa 10 pesos, 10 pesos lang yan or 20 pesos, malaki po yan pag nagsama-sama. Kahit tulog ka, diba? Kahit tulog ka, may nagge-generate niya ng photo or video, may aakyat yan sa'yo. So, ito na po yung car incentive. Ito na po yun, nung kahit hindi mo ito i-promote, pero ikaw ay nalagyan ng automatic spillover. Pwede mong mahit ito. Ito yung mga incentive natin. Number 1, yung scooter, 160 lang po yan na subscription. Kung ayaw mo ng scooter, di antayin mo siyang, let's say gusto mo, pick up. Diba? Antayin mong mag 800 subscription. Hindi po yan personal lang na subscription. Under po yun sa levels mo from first level to fifth level. Lahat po yan counted. Okay? So, pag nagkaroon ka ng, let's say, ito, naabot mo yung requirement na 800 sa pick up. Ang requirement lang dyan, dapat yung 400 subscription nandoon sa isang leg, yung 50%. Tapos, yung dalawang 25, doon sa dalawang leg. Di ba kasi tatlong leg siya? Okay? So, ganyan lang yan. Kahit hindi mo ito na-share sa kung kahit sino man, pero nalagyan ka automatic by the system. Yun po yun. Yun po yung mahihit mo pa rin. So, let's say, ngayong month, by April, gusto mong matuto lang ng AI. Pero after niya, natuto ka, hindi mo naman shinare. By December, nakita mo yung requirement. Ay, bakit nakuha? Parang malapit na ako sa, sa sedan. Magkaroon ako ng 140 under my levels, 140 subscription. So ngayon, kung malapit mo na mahit, edi gawin mo na siya. Di ba? Mahit mo na yung sedan. Pwede rin daw na cash yan, sabi ng ating presidente. Hindi kahit, di ba, convertible to cash yan. Yan. So, ito pa, may mga pa tayo dito, rewards pa. Yung mga pwede ka pang makasama sa mga raffle, raffle draws. And ito yung requirement. And you can qualify for international travels. So, ito na yun. Siyempre, ito, papakita ko ng mabilis lang to. What's best with this company? Number 1, easy enrolling setup. Kasi nga dito, meron tayong link. Pag sinend mo yung link, doon na sila magre-register. Magsusulat na sila ng pangalan, name. Tapos, pagdating sa payment option, pwede silang mag-generate ng QR code. Pag yun ay in-scan nila ng GCash,
automatic sila ay nakabayad. Automatic makikreate yung account nila, automatic nilang ma-access yung training. Ganun po siya kadali. Pwede silang magbayad sa Robinson, sa SM, sa 7-Eleven, yung through QR. Kasi nga, ang kapartner natin, DragonPay. So, number one yan. And pangalawa, madaling gunin yung komisyon. Let's say may income ka, kailangan mo ng pera. Nag-withdraw ka before 11 a.m. Bukas, nasa account mo na yan. Nasa GCash mo na yan or nasa bank account mo na yan. Napakabilis. Di ka na mag-aantay ng 1 linggo. Kasi nga, yung pera natin, ready na pang bayad sa'yo. Nasa bank account na yan. Automatic na yan. Integrated na yan. Kumbaga, no human intervention na yan. Mabilis siyang maibigay. And syempre, we have the product that people wants. AI yung product natin. Kung gusto mong matutunan yung AI, hindi lang ikaw yung gustong matuto. Probably yung friend mo. Ganon din sila. Can be done fully online and digital. Pwede nga po natin ito, kahit di ka magpakita ito, i-promote lang natin through Facebook ads. Pwede. Ito pa, worldwide market. Kaya nga po tayo ay naka-US dollar. Let's say may kaibigan ka sa Canada. Di ba? Kaibigan mo na, whether local or OFW, meron silang credit card doon. Send mo lang yung link mo. Sila hindi na kailangang ipadala sa'yo. Kadalasan po sa companies ganito, hindi tulad po dito sa atin na magsisend ka lang ng link, automatic na. Since po ang product natin, digital, hindi na sa atin kailangang ipadala. Kasi ang nangyayari, madalas, sa ganitong business, anong nangyayari? May kausap ka na OFW. Ngayon, kakausapin mo yung OFW. Bibigay mo ngayon yung details mo. Tapos nakita nila, hindi naman sa company yung pangalan ng receiver. So ngayon, friction na yun sa kanila. Ay, hindi ako mag-join. Bakit hindi sa company mapupunta? Maya-maya, itakbo mo yan. At karamihan po talaga nangyayari yun na scenario. So ngayon, may iwasan na po natin yun dahil link po yan. Pag na-send natin yung link, doon na sila automatic magbabayad. Pwede silang gamitin nila yung credit card mismo. So napakadali na para sa kanila. 'Di ba? Kasi pwede kasing mangyari na kung sa tao siya ipapadala, legit yung company. Pero yung nakausap ng isang OFW, sa kanya pinadala. After nun, tumakbo na. And sa atin po, hindi mangyayari yun. 'Di ba? Kasi nga, hindi naman sa atin yan mapupunta yung payment nila. Sa system siya mismo. Kahit gamit po nila credit card, walang problema. Pwede na utangin. And ginagawa na nga po yung bill is na parang home credit. Magiging available po yun soon. Pwede na rin utangin nila kung wala silang pang-join or pang dito. Parang pang-tuition mo yan, di ba? Or pang-enrollment dito sa UA. So other business is not a competitor. Yun yung kagandahan. Since ang product natin can be used as a marketing tool, since AI, walang problema kahit anong negosyo mo ngayon. Matutunan mo yan, magagamit mo yan kahit sa personal na business mo. What if wala kang negosyo? Di ito yung gawin mong business, yung UA. Diba? Kasi nga, you will have a business because you will become a promoter. Diba? And you can promote this faceless. Tulad nga na sinabi ko, AI kasi yung product natin eh. Pag natuto kang mag-content ng AI at gumamit ng AI to create or promote your product, advantage yun. So, ito na, skills are the new currency of the future. Kaya nga sinasabi ko, the best investment that we can make is investment in ourselves para improve natin yung skills natin at napaka-isa. May isang in-interview, isang napaka-successful na coach siya at marami siyang business. Sabi niya, kung bibigyan ako ng time na maging 18 years old ulit, ang gagawin ko araw-araw, manood ng about AI, aralin ko yung about sa AI, araw-arawin ko internalize yung about sa AI kasi napakalaking opportunity. Di ba? The best investment you can make is in yourself, and it is not the strongest that survive but the most adaptable. Tulad po nung nangyari ng pandemic. Nagkaroon ng challenge pero yung iba nag-adapt sa online. Dati hindi nagko-content, nag-content sila ngayon, sobrang gumanda yung takbo ng negosyo. Tulad po sa amin, nag-market po kami sa online, talagang sobrang nag-times 3. Pandemic time po yun. Ibig sabihin, nag-adapt po kasi kami. So, ganun din po dito. Nandito tayo sa gold mine stage ng company. Since we are just starting and technology is also
at the gold mine, napakalaking opportunity sa atin yun, di ba? Starting company na built na yung system. Hindi putyo-putyo yung system. Kasi nga built for international market. Kasi yung kailangan naman ng AI, hindi lang dito sa Pilipinas, pati ibang lahi, di ba? So, ibig sabihin, pwede natin makater doon. Pilipino pa nga lang, ang dami nang gustong matuto ng AI. What if global pa? Ang kaya nating ma-share natin to globally. Di ba? Napakalaking chance or opportunity for us. So, eto, baka kasi tanong nyo ito, siyempre sagutin na natin. Baka isa ito sa kumbaga, gumugulo sa isip mo. Baka iniisip mo, mahihain kasi ako. Ito kasi, kumbaga, kung wala pang AI, siguro mag-a-agree ako sa iyo dito na, okay, wag mo nang gawin yan kasi mahihain ka pala. Pero nandito na tayo sa AI era, tapos yung product pa natin AI. Ito, sasagutin ko to ng hindi mo naman kailangang magpakita kung mahihain ka. Actually, kahit di mo kakilala. Di ba? O ikaw, nahihiya ka, let's say, gumawa ka ng content, nahihiya ka, yung AI pagawin mo, ay mahihiya ka pa ba? Yung AI, hindi yan nahihiya. Kahit anong ipagawa mo dyan, hindi yan mahihiya. Pero tayo as a person, pwedeng nahihiya. Yung AI, hindi. So, wala na yung problema yan, yung pagiging mahihain. Diba? Kasi digital nga tayo eh. What if wala akong time? Kung legit nga na wala kayong time, kung legit ha, kasi syempre marami nagsasabi na wala akong time. Pero ang totoo, hindi lang talaga nila na-internalize na pwede nilang gawin at mag-benefit sila. Kung totoong wala kang time, wala naman pong, kumbaga, pwede mo naman itong isabay, let's say 1 to 2 hours a day, kung legit na wala kang time. 'Di ba? Pero kung hindi ka legit naman talagang marami ka naman time at kumbaga marami kang pa rin time mag-Facebook, manood ng TV, so pwede mo itong i-insert doon, 'di ba? Sa mga oras na 'yun, bawasan natin yung non-productive time, i-insert natin itong productive na mapagkakakitaan pa natin at mag-i-improve pa yung ating skills. Kasi ako, nabanggit ko rin ito nung sabi ko dati wala akong time dyan. Kasi ang trabaho ko dati sa factory, 6 to 6. Kung minsan, nag-extend pa yon ng 12 hours. 12 hours na pala yon yung 6 to 6. Kung minsan na-extend pa kapag walang kapalitan, nagiging 16 hours. Talagang literal na walang time kasi Sabado-Linggo may pasok pa. Pero sabi ng kausap ko, yung isa sa nag-introduce sa akin, pare, parehas naman walang tayong time. Pero tingnan mo kung anong nagbabago sa atin. Wala tayong ginagawang bago. 5 years from now, wala pa rin tayong time. Sabi ko, oo nga no. Kasi yung mga nauna nga sa akin dito, mga 20 years ahead sa akin, ng mga supervisor na doon, mga wala talaga silang time. Kung ako nag-OT, sila madalas din mag-overtime. Halos sila din talaga yung walang time. Sabi ko, edi, tama nga naman yung sinabi niya. Kaya sabi ko, sige, gagawin ko yan, subukan ko yan para hindi ko na masabi yung wala akong time forever. Kasi kung wala tayong babaguhin, wala naman siyang magbabago. Hindi ko na kaya yung technology. Ito po, pwede po nating ipaano sa ating anak. No? Yung anak, or tayo mismo. Kaya nga, kung wala po tayong masyadong idea sa technology, wala pong problema kasi nga po para tayong para tayong university tas may community tayo. Pwede ka pong magtanong. 'Di ba? Basta ang kailangan lang natin dito, hindi yung magaling. Kailangan natin dito yung gustong matuto at yung gusto talaga, kahit wala silang idea, basta willingness. Okay? Yung may willingness. Pero kung talaga, hindi mo na talaga, okay, parang mabibiyak na talaga yung ulo ko para sa technology na yun, hindi na talaga. Pero mayroon akong apo. Pwede ba yung apo ko? Mas maganda po, di ba? Pasok natin yung apo nyo, pwede rin. Kasi, yung mga younger generations talaga yung tatamaan ng AI. Kasi kung titingnan natin, bago lang yung technology, sobrang ang dami nang naapektuhan, iisipin natin 5 years from now, ano na kaya ang nangyayari? Posibleng yung kalsada, meron ng kalsadang kasi nga ngayon may lumilipad ng sasakyan, di ba? Pwedeng pati sa taas may traffic na. Pwedeng ang mga kasambahin natin, mga robot na. Pwedeng nakakasalubong natin sa daan, mga robot na. Sila talaga yung maapektuhan. Kaya nga kung makikita natin sa ibang bansa, tulad ng China, kung gaano na lang sila mag-adapt sa technology, anong nangyayari ngayon? Sila yung mas advanced talaga sa technology. Marami na sa kanilang robot. Sa atin, kasi nga, mga bata pa lang sa kanila, tinuturuan na. At sobrang ng government sa kanila, na so support ng government sa AI.
Kasi nga, kahit bata pa, marunong na silang, tinuturuan na silang mag-code, maggawa ng application. Nakapokus sila doon eh. Pero sa atin, di ba? Halos wala naman masyadong, kumbaga, isang interview nga eh, di ba? Na isang ano ng interview, sinabi na, bakit hindi pa nagkakaroon ng initiative para sa AI? Ba? Ang sagot, ano? Paano naman namin yun? Magkakaroon kami ng legislation about AI. Kami nga mismo walang alam. So, ibig sabihin, matagal at mapapag-iwanan talaga tayo. Dito ngayon sa UK, yun yung isa sa goal natin. Di ba? Na available naman na eh. E di maging promoter tayo para mas maraming matuto. Kumita ka pa. Nadagdagan pa yung opportunity para sa'yo. Di ba? So, walang problema kung di kaya yung technology. So, tsagayin natin yan na maturuan. Pwede yes, kahit hindi ikaw mismo yung mag-promote, gamitin natin yung AI. Yung product natin mismo, gamitin natin. Paano kung hindi ako kumita? Ito sa totoo lang let's say kumuha ka ng 5,000, natuto ka. Kahit di ka kumita dahil di mo naman siya shinare, di yung knowledge mo, di ba? Hindi yun kaya ng bilhin ng 5,000. Yung worth ng knowledge na matutunan mo, hindi yun kayang bilhin ng 10,000. Lalo kung napakinabangan mo. At hindi na kasi yan nawawala sa atin. Kapag natuto ka, magkaroon man ng bagong technology, nandyan na yan. And ito yung interesting. Yung AI kasi, nag improve siya almost every month. Every 3 months, gumagaling siya ng magaling na nadodouble yung galing niya. So, ibig sabihin, kung nandito ka sa community na to, pwedeng na-updated ka palagi sa knowledge mo sa AI. 'Di ba? Kasi kahit may alam tayo, hindi na tayo nag-aaral ulit about AI, yung knowledge natin about AI, outdated na siya 3 months from now. 'Di ba? Kaya kailangan continuous yung ating learning. Hindi ibig sabihin pala, yung product natin magiging non-stop need. Ibig sabihin po, kung nag improve yung technology, marami tayong kailangan gawin at marami tayong kailangan i-promote. 'Di ba? Sa YouTube na lang ako mag-aaral. Actually, ang maganda dito sa UHey, yung community. And syempre, yung mga learnings natin customized for us Filipinos. Kasi, 'di ba, kung bakit kailangang mag-aral pa rin sa school yung mga mag-aaral, it's because of the community. Kasi kung sa YouTube lang, maraming tinatamad, 'di ba? Yung solo learners lang. Lalo kung hindi mo naman alam kung ano talaga dapat mong pag-aralan. Ang maganda po dito talaga, customize natin and output-based ang itinuturo natin dito. Mostly sa YouTube kung ano yung technology lang. Okay? So, after this, since ang trabaho ko lang naman is ma-enlighten tayo about AI, still, since tapos na halos tayo, you still have two choices. You can stay na kumbaga, hindi nag-adapt sa AI, or you can join with us and create multiple streams of online income. Kasi nga, bukod po dito sa mga direct referrals, mga commissions na ibibigay sa iyo ng UHey, matuto ka ng online, ng content creation, pwedeng madagdag yun sa streams of income mo, di ba? Mabayaran ka ni Meta, which is kahit AI generated lang. At accepted po yung AI sa monetization. Sa Facebook, yung mga contents ko, yung nagmi-million views, may 25 millions, uh, monetize po yon ni Meta, binibigyan po yon kahit AI. Kasi nga, yung may-ari ng Facebook mismo, may-ari ng AI, which is yung Meta.ai. Sa YouTube, maraming mga AI contents ang nagge-generate ng millions of revenues. Sa TikTok, allowed na po ngayon yung AI na nagpo-promote ng product. Sa lahat ng social media, accepted, allowed yung AI. Ngayon, kung meron kang skills ng AI, mapapakinabangan mo yan. Or you can stay with the same, let's say, nagtatrabaho ka, okay lang, di ka na mag-adapt sa AI, but one day, you can wake up, ay, hindi na pala ako relevant. Irrelevant na pala yung skills ko. Outdated na. Diba? Ito, you can choose to just watch us or you can join us and stay ahead sa opportunities. Yan, kasi ito, you can stay behind as yung mga roles talaga na automate na, it's because of AI, or you can join with UHey, with us, with our community, and build a business around your skills and time. Or, di ba? Ito parang pwede kang mag-stay na, okay, hindi ko na talaga kailangan yan, hindi ko na kaya yan. Or pwede naman dito na matuto ka sa UHey. It's because we have community. So you can earn while learning.
So sabi nga natin dito, the future belongs to those who prepare for it today. Yun na yung sinasabi ko, na kung wala tayong babaguhin, yung way or takbo ng buhay natin ngayon, hindi natin gusto. Kung wala tayong babaguhin, the process or the result itself will be repeated. Diba? Kumbaga kasi nga, kung hindi natin gusto yung ginagawa natin ngayon or resulta natin ngayon at wala tayong ginagawang bago, wala naman tayong aasahan dapat 5 years from now kasi wala tayong ginagawang bago. Eto bago. Nandito tayo sa AI gold mine. What if nagsimula ka ngayon? Ano kaya yung buhay mo 5 years from now? Sumasabay ka sa technology. Tandaan natin, technology yung product natin. AI yung product natin. Sumasabay ka. Kasi na parang nakasakay ka ngayon sa kumbaga sa isang sasakyan na mayroon tayong isang goal. Natututunan natin yung technology, yung AI. So yan po yan. So ito na, halos tapos naman na ako. Pero bago po yun, mayroon po ako sa inyong ikikwento. No? So saglit lang para ma-check natin kung ma-intro natin. Ayan. Meron akong ikikwento. Halos tapos na rin naman po ako. So meron ito, classic ito. Baka narinig na ng iba dito sa inyo, no? Ito napaka-classic naman na kwento. Okay, merong mag-apo. Ay, ano bang tawag doon? Merong isang apo, tapos merong isang lolo, no? Nagkukwentuhan sila. So ngayon, yung apo na yon ay yung lolo na yon, famous sa barangay nila, na matalino. So ngayon, na-curious ngayon yung bata. Sabi, sige nga, testingin ko nga itong lolo ko. Sabi, matalino daw to eh. So, ang ginawa ngayon ng apo, sabi nung apo, nanghuli siya ngayon ng ibon. Hinuli niya buhay yung ibon nasa kamay niya. Sabi niya, tetestingin ko nga ito si Lo. Kung matalino talaga kasi daming bilib sa kanya eh. So ngayon, lumapit siya sa lolo niya. Sabi niya, Lo, kung matalino ka, Lo, etong nasa likod ko, ano mo nga, i-guess mo nga ito. Kung ano ba to, buhay ba ito or patay? Itong ibon na nahahawakan ko sa likuran ko. So ngayon, tumawa yung lolo. Sabi ng lolo, ay nako talaga apo, bata ka pa talaga. Kumbaga, marami ka pang kakainin bigas. Sabi ng lolo. Tapos sabi ng apo, hulaan mo na nga lo. Kasi sabi nila, ano daw, galing ka daw. Hulaan mo lo kung patay o buhay itong ibon. Di ba yung ibon, ito yung ibon, nasa likod. So hindi nakikita ng lolo. Sabi ng lolo, sige apo, pero hindi ko yan sasabihin kung buhay o patay yan. Bakit? Sabi ng lolo, apo, yung ibon na yan, kapag ka sinabi kong buhay, ang gagawin mo dyan, hihigpitan mo yan habang nasa likod mo, hihigpitan mo yung leg niyan. Siyempre, bago mo yan ipakita sa akin, namatay na yan. 'Di ba? Pag sinabi ko naman niya na patay, since yung ibon naman ay hawak ng kamay mo, hindi mo yan hihigpitan yung leeg. So ibig sabihin, pag pinakita mo yan, lalagay mo sa harapan ng mukha ko, papaliparin mo yan ngayon sa harapan ko at sasabihin mong mali ako. Kasi lumipad yung ibon at buhay. So, ang kwento, ano ba yung ano natin doon? Ano yung ibig sabihin ko noon sa kwento natin na yon? Hindi, kumbaga, yung buhay kasi ng ibon, nasa mga kamay. Sabi ng apo, ay sabi ng lolo, apo, yung buhay kasi ng ibon, hindi ko yan pwedeng i-judge or sabihin, hulaan yan. Kasi ang buhay ng ibon, nasa mga kamay mo. 'Di ba? So parehas lang po yan dito sa opportunity. Nakita niyo po yung opportunity na to. Pero kumbaga, papalayain mo ba to na buhay or papatayin mo sa mga kamay mo? Nasa inyo po ang pagdedesisyon. 'Di ba? Ang ano ko lang dito sa inyo is ipakita na malinawan po tayo na kailangan natin ng technology na to na mag-adapt. Hopefully, marami po sa inyo nakatulong na ma-open sa ganitong opportunity at ipakita sa inyo at the same time yung opportunity na kasama nito ng ating opportunity na ipinapakita ko po sa inyo. Okay? So, ang pagdi-decide po, nasa mga kamay nyo. Pero ang sasabihin ko po sa inyo, kapag sumabay po kayo dito sa UV, hindi po kayo mapapag-iwanan. So, message nyo po yung tao na nag-send po sa inyo ng link nito. Pero, okay, wag muna po kayong aalis, no? Bago tayo matapos, syempre, may ipapakilala po ako sa inyo. Yung inintroduce ko kanina, yung nakita nyo kanina, yung dahilan kung bakit natayo po itong UV.
siya po yung dahilan kung bakit meron po tayong ganitong kagandang opportunity na matututo na tayo about sa AI, and bibigyan pa tayong pagkakataon na kumita, magkaroon ng multiple streams of income, and possible na 5 years from now, pwedeng iba na yung buhay po natin. No? Yung man behind this company, siya po yung dahilan kung bakit natayo po yung UA. Hindi na po natin patatagalin since nakita nyo na po yung introduction niya kanina. Basta isa lang yung masasabi ko pagdating po sa business. Yan, pagdating po sa business. Teka lang, mag-share ka ba? Ano? Sir? Ito, si Sir, ayan, ito pala. Ito na nga po yung ini-introduce natin kanina. Pagdating po sa business, ito po, napakagaling po ng tao na to. Dahil nga po, tulad ng nasabi ko, siya po ay founder ng, ano po ng, chairman po ng OSAP, and vice president po ng Blessed Movement, which is connected po sa ating government. So, hindi na po natin, syempre, patatagalin. Yan. Hopefully na ano siya, kasi ito sobrang busy po itong tao na to, no. Marami po itong kausap dahil maraming meetings, dahil po sa dami ng opportunity na mga tao po na gustong matuto sa opportunity natin, at marami siyang gustong tulungan, kaya lagi po itong busy. Hopefully available po siya ngayon. So hindi na po natin patatagalin ang chairman, ang CEO and president of UHEY. Let us give. Yan. Diyan naman sa comment section, bago natin tawagin, bigyan natin dyan ng mga clap, virtual clap of hands sa ating comment section. Okay, virtual clap sa ating comment section. Hindi na natin patatagalin. Please welcome President and CEO, Mr. Ryan Pineda. Sir, hopefully available siya ngayon. Yes, hello, Sir Robinson. Sir Robinson Ortega. Yeah, ako grabe. Oh, ayan. Medyo marami tayong invites ngayon, no? So, I'll check I will check it. Ayan, okay. Andyan ang ating mga kaibigan sa Davao. Andyan ang ating kaibigan. Andyan si Sir Lloyd. Si Sir Roger from Bacolod. Wow. Sir Roger. Ayan, thank you so much. Andyan din ang aking kaibigan. Andyan ang aking kaibigan, ang aking matagal ng kaibigan, si Sir Al. Wow, grabe. Buti nakatin ng aking, ayan, isa sa aking very, very good friend, si Sir Al, Ate Guzman. Ayan. Then yung iba, yung iba kasi hindi naka-open cam. Hindi ko alam kung sino yung mga ano natin dyan. Ang team Pampanga natin, nandyan din. Ang team Angeles. Andyan din ang team Apalit. Ayan. Ang team Baguio, nandyan din. And syempre yung team natin sa Davao. Yan, yung mga kasamahan naman namin sa sa Bagong Pilipinas. Ayan, sa Blessed. Ayan, hindi ko na ma-mention lahat. Thank you so much. Andyan din pala si Sir Romeo, no? Andyan din, Sir Romeo, Ma'am Tricia. Ayan, si Ma'am Yancy Galman, Robert, Richard Obiera. Ayan, Bacolod din natin yan, Sir Richard. Si Ma'am Nance, Ma'am Mayan, Marichu Santiago, Leia, Hong Kong natin. Andyan ang Hong Kong natin. Si Ma'am Let, Ma'am Jo, Sir Joel. Ang Bulacan natin, nandyan din ang leader natin sa Bulacan, Sir Joel. Sir Jello, si Ma'am Zen, Sir JB, ayan. So, sa mga hindi ko, Ma'am